Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Alright, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Nakikita niyo ba yung kalbong yan? Hindi po si Ronald Llamas yan. Hindi po yan yung yung binabanata ng isang buwang. Hindi po yan si Ronald Llamas. Yung mukhang kasi itong yung buwang mukhang obsessed na dito kay Ronald Llamas. Pinitik lang. Ayun, naging dragon. Grabe mga kababayan. Pinagtatawanan lang naman siya ni Ronald Llamas. So, dito mo makikita yung ugali ng tao. Doon mo makikita yung ugali ng tao. Tsaka talagang ugaling DDS mga kababayan. Bagamat lagi niyang sinasabi na hindi raw siya DDS. Kaya pakinggan natin yung buwang. Dito muna tayo mga kababayan. Nasaan na ang bato? Nasaan na ang bato? Nasaan na ba ang bato? Ito mga kababayan, may babasahin lang ako rito. Nasaan ba ang bato? Ayon sa Philippine National Police, PNP, wala silang kumpirmadong impormasyon sa aktual na kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Jesus Crispin Boying Remulla, itong si Ombudsman, na huling nakita si de la Rosa sa lalawigan ng Pampanga. Pero hindi malinaw kung bakit at wala ring opisyal na warrant o batayan para dakpin siya. Ayon dito sa akin binabasa, misteryo pa rin ang kinaroroonan ni Bato de la Rosa. Sapagkat siya po ay matagal lang hindi pumapasok o dumadalo sa sesyon ng Senate of the Philippines. Kailan ba siya huling umattend? Kailan ba siya nawala? Mula pa noong November 2025. Matapos lumabas ang ulat na mayroong umanong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Subalit ang ICC mismo at opisyal na ahensya ng gobyerno ay nagsabing hindi nila makumpirma ang sinasabing warrant. So, wala pa namang kumpirmasyon yung warrant pero nagtago na ang bato. Natakot po ang bato. Pero ayon naman daw sa kanyang legal team na nanatili siyang nasa Pilipinas. Pinipili lang daw niyang hindi muna lumabas o i-public para sa kanyang seguridad. Pero mga kababayan, meron pong nag-post. Meron pong nag-post ng kanilang litrato kasama po si Bato de la Rosa. At ang nag-post po ay ang kanyang misis. Ito po yung picture. Nag-post po si Nancy de la Rosa. Asawa po ni Ronald Bato de la Rosa. At yan pong litratong yan ay may caption mga kababayan. Ang caption po niyan, silipin natin yung caption. Silipin natin yung caption. Ito mga kababayan. Sa post po ng asawa ni Bato de la Rosa, ito po. Ayan, nakasulat po dito Thanks for dropping by, missed you. So dumalaw, di umano, si Bato de la Rosa sa kanyang misis na si Nancy de la Rosa. Ito ayon po sa report ng Abante mga kababayan parang pelikula Hello, love, goodbye. Parang si Alden to, saka si Catherine Bernardo Di ba si Alden Richardson saka si Catherine Bernardo? Hello, love, goodbye. Bato de la Rosa bumisita sa misis. Ayan po yung litrato mga kababayan. Bumisita si Senador Bato de la Rosa sa kanyang asawang si Nancy de la Rosa sa gitna ng mga ulat na may warrant na umano laban sa kanya o arrest warrant na umano laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ito pong post ni Nancy de la Rosa ay pinost po sa kanyang Facebook page. Nag-post siya ng larawan nilang mag-asawa. Yan po, ang sweet-sweet. Ang sweet-sweet naman. Ayan. Makikita sa larawan na nasa loob sila ng isang bahay. Parang rehas yung... Bakit naman yan yung pinost? Para namang rehas yung Parang rehas yung gate. Ganyan yung rehas di ba? Sa BJMP.
So, nasa loob sila ng isang bahay. Magkatabi at nakakbay si Bato, ngunit pareho silang nakatalikod sa camera. At sabi sa caption, "Thanks for dropping by, missed you." Ayan, nasinamahan pa niya ng 3 face with hearts emoji. Ayan po yung post ng kanyang, ito. Ayan, meron pang hearts emoji. Ayan mga kababayan. So, umantig sa netizens ang post. Lalo na't mainit ang usapin sa umano'y ICC warrant kaya marami ang nagbigay ng reaksyon at suporta sa senador. At yung mga didilis nagbigay ng suporta kay Bato de la Rosa. O sabi dito, there are times that try man's and woman's souls. Never lose faith, never surrender, finish the race. Few are tested and are given the chance to prove themselves. Fight, fight, fight. Ayos Parang yung payo lang ni Robin Padilla na wag ka nga magpapahuli, Bato. Sabi ni Robin. Sabi rin sino ba yung nagsabi rin si Harry Roque. Wag daw magpapakidnap. Wag ka raw magpapakidnap, Bato. Ayan sabi ng mga didilis. Amping permanente, sir. This too will pass. God bless. Para matapos na to, di sumuko ka na, di ba? Para matapos na. Ganun lang makasimple yun kasi hindi matatapos yan hanggat hindi ka sumusuko. Hanggat hindi ka sumusunod sa batas o isurrender mo yung sarili mo sa batas dahil nga sa warrant of arrest na hindi pa naman kumpirmado, hindi matatapos yan. Tuloy-tuloy yan, magtatago ka. Naku, nakaka-stress yan. Kung gusto mong matapos, sumuko ka na lang. At ilaban mo yung karapatan mo. Pwede mo naman ipagtanggol sarili mo Malakas ka naman. 'Di ba? Saka samahan mo si Tatay Digong. Samahan mo siya ron. Pansin ko hindi kayo dumadalaw doon. Pag kayong dalawa ni Bongo, si Bato de la Rosa, ba't hindi kayo dumadalaw kay Duterte doon? Dapat dalawin nyo naman si Tatay Digong ninyo doon. Malungkot na yun. Hinahanap na kayo doon. Ito pa yung mga pagpapakita ng suporta kay Bato de la Rosa. Keep safe always, Senator. God bless you always. Matatandaan inihayag kamakailan ng Philippine National Police na wala itong impormasyon sa kinaroroonan ni de la Rosa na halos isang buwan ang hindi nagpapakita sa publiko at absent sa Senado. Ayan po yung litrato. Pero alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi ako naniniwala dyan Naniniwala ba kayo? Na dadalaw si Bato de la Rosa dyan sa misis niya at ipopost pa ng misis niya nagtatago nga. Di ba pwede sila magkita patago? Pero yung ipopost mo pa kaya alam mo na nga nagtatago yung asawa mo. So lang to mga kababayan sa tingin ko lang lang to ay diversionary tactics. Kunwari dumalaw pero ang hindi natin alam, baka nag-backdoor na to. Kasi last time daw, sabi ng PNP, nasa Pampanga. Tapos ngayon, ito nag-post si Nancy de la Rosa. Nandun daw si Bato de la Rosa sa dumalaw daw sa kanila. Sa tingin ko, parang hindi ka panipaniwala Diba? Unang-una, nagtatago. Dadalaw sa misis, ipopost pa ni misis. Diba? Kung talagang dumalaw siya dyan, hindi ipopost ni misis siya. Huwag mo ganun, wag mo lang makakaalam na pumunta ako rito. Punta lang ako dito para mag-hello, love, goodbye. Parang pelikula no? Hello, love, goodbye. So, pumunta lang ako rito para makita ko kayo. Aalis na ako. Paalam. Mga ganun mga linyahan sa pelikula di ba? Paalam. La. So, ganun. So, ikaw ba nagtatago asawa mo? Dumalaw? Ipopost mo pa? Para namang kalokohan yan. Para namang niloloko nyo na kami yan. Sa tingin ko, lang to para diversionary. Para kunyari palabasin, dumalaw pero hindi naman. Pero hindi naman natin alam kung kailan pa yung litratong yan. Di ba? Wala naman nakalagay na date.
merong post nung yung oras ng post. Pero yung date mismo ng litrato, wala naman nakasulat eh. So pwedeng hindi yan present. 'Di ba? Para i-divert lang yung ay nandun si Bato sa Davao, nasa Davao si Bato. Hindi natin alam, nandun na pala. Oh. Nag-alis go na rin. 'Di ba? Umalis, go. Alis, go. Oh. Nag-alis, go. Diba? So, ako hindi ako naniniwala na legit yung litrato. Pero, hindi ako naniniwala na bago yan. Pero matagal-tagal na yung litratong yan at ipinost lang para ma-divert yung yung mga naghahanap sa kanya. Diba? Yung mga nag-surveillance sa kanya. Kasi parang imposible. Nagtatago tapos ipopost mo. Kalokohan. Ilalaglag mo yung asawa mo. So yun mga kababayan, hello love, goodbye na nga ba? Nagpaalam pa talaga si Bato? O ito ay isang diversion lamang? Para kunwari, palabasin na nasa Davao si Bato. Pero ang totoo, nag-alis go na. Alis. Go! Di ba? So yun mga kababayan, dumako na tayo dito kay Atty. Romena Guanzon. Makinig tayo mga kababayan kasi sabi niya, hindi raw siya DDS. Pakinggan nga natin itong si Guanzon. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Hindi raw siya DDS. Ang DDS po, diehard Duterte supporters. Hindi po Davao Death Squad. Ganun pa rin yun, DDS pa rin yun. Pero ang pinatutukuyan po na DDS dito ay diehard Duterte supporters. Yan po ang DDS. So, hindi raw siya DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really... Kakamping daw siya. Yung mga kakamping dyan, mag-react nga kayo. Kakamping daw siya. Pink lawan. Oo, dati. Dati kakamping ka. Sinuporta mo si Robredo. Pero ngayon, parang hindi ka nakakamping. And actually, marami na ang tinataboy ka. At hindi ka na tinatanggap sa grupo ng mga kakampings. Pero sabi niya, raw siya? Hindi raw siya DDS, kakamping daw siya. Ulitin natin, tapusin muna natin bago natin gawan na reaksyon. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. So yung mga DDS, they originally pro-Duterte. Alright? And then they represent Duterte's principles, right? So, hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS, di ba? It doesn't make me DDS kung if they like me, di ba? And they vote for me or they comment ganyan. Kasi ako, I'm really left of center. Ever since high school, di ba? I was in UP. Barkada ko yung si Lisa Masa, ng Gabriela, di ba? Mali po yung, yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero, you have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga ako. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Wag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Okay, so ayan mga kababayan, hindi raw siya DDS at siya na nanatiling kakamping. Pero ito mga kababayan, tingnan natin dun sa kanyang post. Ayan tingnan natin sa kanyang post. Kung hindi ka talaga DDS at talagang ikaw ay kakamping, kasi ma-distinguish mo naman kung hindi ito DDS eh. Kung DDS ka o kakamping ka. Ito mga kababayan sabi ni Guanzon. Alright. Ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nililabel nila akong DDS, kaya binabanatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. So magsisenador pala to. Sabi ko sa inyo di ba? Tatakbo to kaya nga nag-iingay Pero mga malabo to manalo. Lalong-lalo na. Ipinakita niyang ugali diyan sa Rockwell. Sa tingin nyo, may boboto kay Romena Guanzon bilang senador?
Doon sa nakita natin video sa Rockwell. O tanga na lang ang boboto rito kay Rowena Guanzon. At yung mga didilis lang na nagtatanggol, yun lang ang boboto, ilang piraso lang yun eh. So walang kapanapanalo. Walang kapanapanalo, eto si Guanzon sa pagiging senator. Sabi pa niya, Llamas, eto kasi ano to eh, obsessed na obsessed kay Llamas eh. At talaga na mga, hindi niya tinitigilan si Ronald Llamas na pinitik lang siya eh. Pero siya naman para talagang naging dragon eh. Talagang mayat mayang banat kay Llamas. Sabi niya, Llamas, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa iyo. Wow ah. Kapal na mukha ah. Mas ano raw siya? Mas bagay daw siya maging senador? Makapal na mukha mo ma'am. Talaga lang ah. Ngayon pa nga lang, hindi ka pa senador, ganyan na ugali mo eh. Kung manlait ka, wagas eh. Sobrang ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ha? Kung hindi naka-Gucci, kung hindi naka-Rolex, eh, walang karapatang magreklamo. Walang karapatang makipag argumento. Ganun ba yun? So paano ka iboboto ng tao bilang senador? Ngayon pa nga lang eh, wala ka pang pwesto, ganyan ka na. E di mas lalo na kapag naging senador ka. Eh di mas lalong yumabang ka, lumakas yung hangin. Mas matindi yung yung hangin mo sa utak. Diba? Imagine niyo mga kababayan na wala pang pwesto ito. Hindi pa ito, wala pa. Naging lang siya, Comelec chairman. Diba? Tapos ano pa ba hinawakan na ito? So yun po yung naging mga posisyon niya sa gobyerno. Eh ganito na kayabang, ganito na ang pag-uugali. How much more kapag ito maging senador? Eh baka lahat tayo laitin na ito. Kung wala tayong Rolex, wala tayong Gucci. Eh pag nakita tayo, tingnan tayo mula ulo hanggang paa o paa hanggang ulo eh. Diba? Mata pobre. Pipili ba kayo ng senador na mata pobre? Hindi na oy. Hindi na oy. Ano, tanga? Sabi ni Guanzon, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros para kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Ang problema sa inyo, gusto nyo komunista. Hindi ako bagay dyan, sosyalista ako. Putik, yabang talaga. Yabang na hayop. Ibang klase talaga to. Ibang klase mga kababayan. Naging former Comelec commissioner Tapos ganyan na pag-uugali. Sobrang hambog na. E paano pag naging senador ito? So tanga lang talaga ang boboto na maging senador ito. Sa totoo lang. Saka sinasabi niya hindi siya DDS. Pero yung pag-uugali niya, ugaling DDS. Ano ba ang mga ugaling DDS? Unang-una, palamura. Palamura, mga kababayan. Tingnan niyo yung mga post niya sa X, dun sa kanyang account. Makikita niyo kung gaano grabe ito magmura. So doon pa lang mahilig magmura, DDS na eh. Meron ka ba narinig na nakakamping na mahilig magmura? Wala. Narinig niyo bang nagmura si Leni Robredo? Narinig niyo bang magmura si Risa Ontiveros? Wala. Tapos sabihin na itong tulongges na ito, hindi raw siya DDS at kakamping daw siya. Wow! Heavy! Kapal ng face. Ito pa. Ang mga DDS, kapag kinalaban mo, sasabihin agad sa'yo, komunista ka. Isa pong ugali ng mga DDS, mga red tagger po yan. Tingnan nyo ginawa niya rito. Doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, pareho kayong mga komunista dyan. Hindi ba DDS yan? Hindi ba ugaling DDS yan? Red tagger? Palamura, red tagger. Pag kinalaban mo, komunista ka na agad. Yun lang yung dalawa eh. Pwede mo na sabihin na didilis ito eh. Di ba? Ano pa? Ano pa ang mga Sige nga, comment nyo pa nga po.
ano pa yung mga ugali neto ni Guanzon na ugaling DDS, mga kababayan, kasi sinasabi hindi naman daw siya DDS eh. Kakamping daw siya. Wow. Pinagtatabuyan ka na ng mga kakamping. Galit na galit sa'yo mga kakamping dahil sa ugali mo. Tapos sisirain mo itong grupo ng kakamping katulad ng nangyari dun sa party list na tinakbuhan mo. Meron ako nabasa. Kaya daw natalo yung party list nila dahil dito sa ugali ni Guanzon. Tapos ngayon, ito gagamitin mo yung kakamping. Nagpapanggap siya na kakamping. Totoo dati. Pero ngayon hindi. Ginagamit niya itong mga DDS na utu-utu naman sa kanya, inuuto niya para suportahan siya. At the same time, sinasabi niya kakamping daw siya. Ano yun? Akala mo maloloko mo mga kakampings? Uror! Okay ka lang? Yung mga DDS maloloko mo pero yung mga kakamping hindi. Gusto niya kunin yung simpatya ng kakamping at ng DDS. Kaya kunwari, suporta siya kay Sara, pero hindi naman siya DDS daw. Kasi nga, ayaw niyang mawala yung suporta ng kakamping. Wala na. Wala nang sumusuporta sa yung mga kakamping. Guanzon. Yung mga buang lang na mga na mga naniniwala pa sa'yo, yan ang makakuha mo simpatya. At kung tumakbo ka, baka kung makuha kang boto sa mga buang. Pero sa matitino, malabo pa sa sabaw ng pusit na makakuha ka ng boto. Tapos sabihin, hindi raw siya DDS. Kita na sa bunganga mo DDS ka Pag nagsasalita ka nga, nakikita ko DDS. Yung sa loob ng ngalangalan niya, DDS. Kasi hindi yan ugali ng kakamping. Walang ganyang kakamping na katulad ng pag-uugali na ito ni Rowena Guanzon. Kaya mga kababayan, wag po kayo magpapauto dito. Kunyari, makakampi siya sa DDS para makuha niya yung boto ng DDS pero kakamping pa raw siya. Wala na. Huwag kayo maniniwala doon. Naglolo ko lang kayo na ito. Huwag po kayo maniniwala dyan. Kalokohan yan. So, ayun mga kababayan hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito si Guanzon kasi walang tigil. Grabe. Talagang walang tigil ang bunganga Sa Rockwell nga, habang sasalita siya, rinig na rinig sa EDSA ata bunganga nito Yung boses niya. Grabe. Tapos kung late-laitin niya, si Llamas at si Ontiveros, kala mo, ang ganda mo. Ew, sabi nga niya, sabi ni Ronald Llamas, yak! Kasi sabi ni sino ba to? Yung nag-interview sa kanya. Sabi, baka naman kaya ganun si Rowena Guanzon sa'yo, Mr. Llamas, dahil pinagpapantasyahan ka ni Rowena Guanzon. Sabi ni Ronald Llamas, yak! Yak! Walang ya. So yaki raw. Etong si Guanzon. Kaya grabe grabe siya manlait. Pangit daw si Llamas. Pangit daw si Llamas. Para namang ang ganda-ganda mo. Wow, nakakahiya naman. Ang ganda mo, ma'am. Kapal na mukha. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.